Ayan guys, panoorin natin yung pambabara kay Attorney Vic ni Attorney Claire. Attorney versus attorney. Noong 2012 pa. The partner, dito sinasabing nilabas. Date lang yan, 2012. Sorry, date 2012. Kasi yan ay pinabulaanan ng PIDEA. Sinabi ng PIDEA na wala silang record. Na ganun. So, na-date ito 2012, pero it doesn't mean na-release siya. Okay? Matagal na pa pala Pwede yun. makita, sabi ko ayoko Bakit content. ngayon Ayoko nyo lang yan? pag-usapan. Sabi ko baka parang baliwala lang yan. Unless may magpapakita talaga na ito ay authentic. Kaya lang sabi ko kasi ang involved na nakita ko naglab. Pero ito may check. So, ibig sabihin, verified to. Na siya to. Ayan, partner. Kita mo? Ayan. Yan ang pinapakita yung niya, all caps, Facebook drug test ni now. Attorney Vic Rodriguez. Kasi dyan nilabas yung malala ang alegasyon fake tungkol sa na paggamit ng dokumento. illegal na droga Faking ng dokumento. mga Ayan. nasa pamahalaan. Yun. At ito yung caption niya, no? Mahaba na ang itinagpo ng usaping ito na bumabalot sa ating lipunan. Nagsimula sa bulong na marakpang publiko at patas na drug test gamit ang sariling follicle na buhok ng buhok. Ito ang tanging paraan upang manumbalik ang tiwala at respeto ng mamamayan sa mga nasa gobyerno. Sa Attorney Vic Rodriguez, hindi man kami personally, hindi pa kami nagkasama. Pero pareho kasi kami naging officer ng UST Law Foundation. Okay. So, kasama kami, treasurer siya, ano ba ako, PRO? Secretary pala. Secretary, siya treasurer. At that time, kaya syempre kagalang-galang. Ginagalang lang siya kasi pareho kami taga-uste. Ito ba siya? Pero, kung isinama niya sa post niya, niya skill mo nga, kung ito, pinost niya, kasama yung allegedly pre-operational report, no, ng PIDEA, at may pangalang Bongbong Marcos. Ang nagtataka ako, bakit niya ito kinagat? Kasi kumakalat ito, pero walang, syempre hindi ito verified. Diba? Hindi siya verified. Okay? So, kaya nagtataka ako, being a lawyer, tumasyan pa man din, bakit pa niya pinost? Tama ba? Teka lang, Niel, halika nga dito. Hindi siya dapat kumagat dito. Tingin ko, ang dapat niyang ginawa as a lawyer, kung gusto niya man itong i-post, di mag-investigate muna siya. Tama. Diba? May address naman kung saan office ng PIDEA. Diba? Bago kayo mag-conclude na it is authentic. Kasi partner, ang pinag-usapan dito, Pangulo. Ba't ka kumagat as a lawyer? Oo. Yung mga kayubi, yung control number, blanco, di ba? Blanco. Kasi nga natanggal, kaya tinanggal ni PBBM. Kasi traitor. Ako kasi mga kayubi, humahawak ako Manda ng kayo, may justice. kaso kayong kaharapin. Diba? Pag may mga pre-operation, ito ipapakita ko sa inyo, pero mas mapapalinaw ko. Ito meron dito ako, ha? Yan ang authentic. Hawak ko ngayon itong kasong to. Yan ang original. Hindi faking dokumento. Sige, paki-check mo. Tingnan nyo mga kayubi, ha? Inspect nyo mabuti yung control number. Blanco yan. So, pakibigay nyo sa akin. Annex A. Annex A ko. Makikita kasi dito, partner, kung totoong kung authentic, Annex A. Okay? Yung pre-operational report ng PNP, Rizal, para makita nila kung paano tumingin ng pre-operational report para malaman nyo kung authentic siya. Diba? Hindi kasi ito pwede blanco lang. Para Ayun guys. Maraming salamat po sa panunood nyo. Hindi natin kasi pwede habain guys. Pero
susunod-sunod ko yung pagdetalye nito about sa sa pag-discuss nitong paliwanag ni Attorney Claire. May mga karugtong nito guys, paki-share and like na lang po dito sa video natin para maraming makapanood po nito na magsasaliksik ng katotohanan, na para malaman nila na ang mga kasinungalingan na paninira kay at sa ating Pangulong, may namahal Pangulong Bongbong Marcos. Also guys, dito lang, maraming salamat po sa inyong suporta, paki-follow and like, share po sa aking Facebook page. Maraming salamat po.